Let's go with the buybacks. So, what is buybacks? So, si buybacks, or tinatawag na sa iba ng BB, buybacks. So, ito yung box na makikita sa right side ng Amazon page, Amazon product page. Kagaya nito, ito. Okay, turn on muna natin yung cursor natin. Para makita nyo kung saan yung cursor ko. Ayan. Ayan. So, ito yung buybacks. So, sa listing na to, so, ang example ko dito is a Halloween product. So, since pa-start na din yung Halloween natin. So, cover ngayon, next month is November, which is ideally, pag meron kang client ngayon is may mga client na from October or usually September, nagpapasource na ng mga Halloween products. Kasi, advance sila nagpapasource kasi once mag-order ka ng product, usually dadating yun sa bahay mo 3 or 5 or sometimes 2 weeks pa. And after that, i-prep mo pa kung wala kang prep center, ikaw pa yung prep, tapos i-send mo pa sa Amazon. So after sa Amazon, bibilin pa ni client, ni customer, so possible dadating sa kanya is 1 month, pinakamatagal. Okay? Hindi, 2 weeks. So from 5 days, plus another 5 days sa prep, tapos another 5 days para dumating kay client. So total is 2 weeks. So kaya advance tayo ng 1 month or 2 months sa pag-source. Okay? Tapos, kadalasan din, kung medyo late ka na mag-source ng product is kadalasan na out of stock din. So, dapat advance ka talaga mag-isip pag Amazon seller ka. So, isa to sa product na submit namin tomorrow. So, 3 a.m. na ngayon. So, mamaya i-submit namin itong product. Okay, balik tayo dun sa buybacks. So, yung buybacks is ito. So, pag FBA seller ka, meron kang kahati sa buybacks. Okay? Pag online arbitrage, yung business model mo, meron kang kahati sa buybacks. Okay? So, either Amazon itself, si Amazon nagbebenta dito sa Amazon mismo, or mga FBM seller or fulfillment merchants, or other FBA sellers. So, yung panalo lang ng buybacks is yung isang seller lang. So, yun yung disadvantage or another challenge sa pagiging FBA seller or pagiging seller sa Amazon. So, pero ang kagandahan ng yan is time fly, either every 30 minutes or 10 minutes, nagpapalit yung owner ng buybacks. Okay, sir, question. Paano ba mawin yung buybacks as FBA seller? So, walang exact explanation si Amazon about paano natin paano mabigyan ng mas mataas na chance para makapag-stay ka as a buybacks sa listing na to. But merong mga theory or mga possible reasons kung paano panalunin yung buybacks. First niyan is ikaw yung pinakamababang price. Kaya yan din yung reason bakit nagkaka-price war or price tanking, kasi nga yung mga seller is pababaan ng price. For example, si seller A, yung price niya is 29.98, pero si seller B hindi mo papalugi, so gagawin niya 29.97. Cents by cents yung babagsak, hanggang babagsak ng 25 at lahat sila is palugi na. So yun din yung reason. Kasi gusto nila manalo sa buybacks. Okay? Pangalawang possible reason is kung maganda din yung ratings ng store ni client or ni store mo if magbibenta ka sa Amazon. So, kung nagbebenta ka ng mga fake products or for example, nakalagay dito sa listing na 10 ounce pero pinadala mo lang is 8 ounce. So, bababa yung rating mo, seller ratings mo. Okay? Through reviews. Kung mag-send sila ng bad reviews sa store mo, so babagsak yung ratings mo. So, let's say 100% yung rating ng store mo. It means plus points na naman yan para makapanalo ka sa buybacks. Kaya minsan, yung iba na confident masyado, kasi malaki na yung ratings na, madami na yung review ng store niya, tapos good pa yung lahat ng reviews. So, usually, hindi sila masyadong nakipag-compete or nakipagbabaan ng price kasi minsan nanalo sila sa buybacks. Okay? Next naman is possible reason is yung delivery day. Yan din yung delivery day. So, let's say, order ka ngayon, October 5, darating yung product mo from October 10. So, kung sino yung mas mabilis, siya din yung mamaya. Pero, konti na yun, mga possible reason na to. Okay, pangatlo is algorithm. Pang-apat pala, algorithm ni Amazon. So, yun. Pag sinabi natin algorithm, hindi natin malalaman kung ano reason. So, parang sambahan na lang. Pero, yun nga, number one doon is yung price mo. So, bababa ka ng price, ito manalo sa buybacks. Yun yung buybacks. Okay? So, check natin. Punta tayo sa Kipa. Tingnan natin kung sino yung mga nanalo sa buyback sa listing na to. So, ito yung Kipa.
punta ka sa data, then buy box statistics. Ayan. So sa listing na to, kadalasan si spooky season yung nananalo sa buy box. Kasi meron siyang 43% share ng buy box. Okay? So halos siya yung nananalo. Kasi nga, pansin niyo naman, sabi ko kanina kung sino yung mas mababa ng price, siya kadalasan yung nanalo. Yun nga lang, apat na seller yung magpaparehong price. Hindi sila naglalamangan. Kinokontrol nila yung market price. Ayun yung kaganda. Pero pansin mo, 89% yung rating ni top 1, tapos 82 top 2 pero 87, 89% pero natalo siya ng 97 and 98. Possible din dito is mas mabilis yung shipping niya. Okay? Or FBA seller siya. Kagandahan lang dito is masyadong stable at control nila yung price. Okay? Walang nakikipag-compete. So control niya. Yan yung kagandahan. So lahat sila panalo. Okay? Another example tayo dito. Check natin. Data, then buy box statistics. Ayan. So dito sa listing naman ito is masyadong madaming sellers na nag-share ng buybacks. Yung highest lang is 22%. Ito kadalasan yung magandang listing kasi nadidistribute talaga yung buybacks. Okay? So pansin natin, yung average price ni top 1 is $31.30. So merong nagbabaan ng price ito 27 pero binawi naman dito ni top 1 sa 100% ng rating niya, silang dalawa. So kahit mababa to, yan, dito yung pumapasok yung sinasabi ko, na kahit mababa yung price mo, 27, pero pasok naman, lugi naman siya dito sa ratings. Nagtatalo sa ratings. Okay? Dito naman is 100% yung rating niya, nga lang is nalamangan pa din siya. Kasi magkapareho lang. 30.19, baka bago lang. Bago lang to sumali sa listing na to. Okay? Yan. So, isa sa mga criteria kadalasan sa mga client natin is dapat yung buybacks is rotating. Ibig sabihin, walang nagdo-dominate ng buybacks. Okay? So, pag may isang seller, let's say, naging 99% or 97% yung share niya ng buybacks, kadalasan iiwasan na ng mga client yan. Kasi mahirap makipag-compete doon. Either si Amazon yan, kasi si Amazon, pag nandyan si Amazon, siya talaga yung mananalo sa buybacks. Kasi siya si Amazon. Tapos masyado mababa yung price niya. So, hindi na makipag-compete. Or yung brand seller mismo. So pag si brand seller yan, control din niya yung price. So mahirap din mag-compete or may possibility din na pwede ka na i-kick out sa listing at mag-file ng IP claims. Ayan. So ito yung good indication na yung product na to is pwede mag-resell pag FBA seller.